Yes, good evening Brother John Lo at isang mapagpalang umaga tanghali gabi naman po sa lahat po ng laging nakasubaybay sa ating programa dito sa Punto por Punto. Salamat po sa Diyos at sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Dahil ayon sa 12:48 ng 1, ang salita ko ay siyang hahatol sa inyo. At ano nga ba ang ebanghelyo ngayong araw, ngayong Huwebes? Ito po ay mula sa aklat ni San Mateo, chapter 4 verse 18 hanggang 22 at ito po ang ating mababasa. Sabi po dito is ganito po. Minsan, naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea. Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangisda, si Simon na tinawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Noon day iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama. Ang kanilang ama na nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka sa kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, O Panginoong Hesus Kristo. So my dear brothers and sisters, napaganda po ng Ebanghelyo ngayong araw. Dahil ito po ay hindi lang po kabase doon sa pagtawag kay Santiago, Juan at sa iba pa pong mga apostol ng ating Panginoon. Kundi yun po ay isa rin po sa pagtawag ng bawat isa po sa atin. Kung sila po ay tinawag ng Panginoon para mangisda ng tao. So mga kapatid, ito rin po ay pagtawag din sa atin na hindi lang po ito sa pagpapangisda ng tao, kundi ito po ay pagpapangisda ng kaluluwa ng tao. Kaya nandito po ang punto por punto, my dear brothers and sisters, dahil ito po ay tinawag ng Panginoon para po mangisda ng kaluluwa ng tao. Kaya kung ikaw kapatid ay tinawag ng Panginoon, huwag ka na pong magduda, huwag ka na pong mag-ilinlangan, kundi sumunod na po sa Kanya. Pero tandaan niyo po mga kapatid na ang pagsunod po sa ating Panginoon ay hindi po gaya ng isang pagsunod po sa isang napakasayang bagay o lahat po ay kasayahan. Dahil sabi niya po sa Mateo din po, sa aklat din po ni San Mateo, chapter 16 verse 24, sa ito po ang ating mababasa. Sabi po dito mga kapatid is ganito po, na kailangan po nating pasanin ang ating cross at sumunod sa Kanya. Sumunod po tayo sa Panginoon na pasan-pasan din po natin ang ating cross. Sabi dito mga kapatid is ganito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." So my dear brothers and sisters, ang pagsunod po sa Panginoon ay dapat po nating paghandaan. Ito po ay pagpasan ng mga pagsubok sa ating buhay. Dahil alam naman po natin, my dear brothers and sisters, na ang pagsubok sa buhay ay hindi basta-basta. Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang po iyon puro kaginhawaan, kundi puro po ito pagsubok sa buhay, mga kapatid. Kailangan po nating malampasan ang mga pagsubok sa ating buhay para po makapasunod po tayo sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nasa pagsubok kapatid, huwag po kayong mag-alala. Tayo po ay magtiyaga, sana po ito ay pagtiyagaan natin. Dahil ang pagtatiyaga po sa pagpasa ng ating cross sa ating mga pagsubok ay pagkakaroon po ito ng pag-asa. Dahil ayon po sa sulat ng mga taga-Roma, sa Roma 5:3 hanggang 5, sabi po dito mga kapatid, is ganito po. Basahin po natin ang Roma chapter 5 verse 3 hanggang 5 at ito po ang ating mababasa mga kapatid. Sabi dito, hindi lamang iyan, itinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y magbubunga ng pagtatyaga.
at ang pagtitiyaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay magbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay bubuhos sa atin, sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So ayan po, napakalinaw mga kapatid, pagtagaan po nating buhatin ang ating cross na sinabi ng Panginoon na pasanin natin. Kahit anuman po yan kabigat, nawa ito'y ating pagtagaan para po magkaroon po tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kahit ganuman po kabigat ang inyong problema, kahit ganuman po kabigat ang inyong mga trials sa ating buhay sa pagsunod sa ating Panginoon. Nawa kapatid, ito isang hamon sa atin para pagtagaan po natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Dahil alam naman po natin sa sulat ni San Marcos chapter 13 verse 13 na kung na marami po ang basahin na po natin dito mga kapatid. Sabi dito is ganito po. Sa sulat ni San Marcos verse 13, chapter 13 verse 13, ito po ang nakasulat. Sabi po dito mga kapatid is ganito po. Sabi dito, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ay ang siyang maliligtas. Naway kapatid, magpatuloy po tayo sa pagtiyaga, sa pagpasa ng ating cross. Ito ay pagsubok sa buhay, sa pagsagot ng tawag ng ating Panginoon. Tandaan niyo po mga brothers and sisters, ang pagsagot sa pagtawag ng Panginoon ay siyang makakapagligtas sa atin. At kailangan po nating pagtiyagaan ang pagbuhat at pagpasan ng ating cross para po tayo ay makapunta sa kaligtasan, at yun po ay ang kaharian ng Panginoon. At sa muli, sa Diyos po ang pagpupuri at kadakilaan kailanman, dahil kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayong pag-asang makapagsalita o makapagbigay ng ebanghelyo ngayong araw. Nawa po ay may natutunan tayo sa ebanghelyo ngayon, my dear brothers and sisters. At para naman po kay Brother Angel Santos, good luck sa iyo kapatid, at naway magkaroon po tayo, buksan po natin ang ating puso't isipan para po magkaroon ng may pasok po natin ang magandang topiko na ipagkakaloob ni Brother Angel Santos. Kaya Brother Angel Santos, pasok. Ito pala, kay Efren Palana, mga bro, bakit po may patunay na may nakarating sa impyerno at may mga namatay na nagpatunay na nasa impyerno na sila? Pero wala pong nagpatunay na bumalik galing sa langit na namatay na. Bro Angel? Ganun ba yon? Tandaan mo kapatid, tandaan po natin, no? If God's will, kaya niyang gawin ng lahat, no? Naalala ko yung is that Saint Catherine ba dun sa Miraculous Medal? Nagpakita si Mama Mary, tapos sabi nung tinawag po siya ng isang bata, sabi niya tinatawag ka ni Mama Mary. And then nung lumabas siya, Saint Catherine, nung lumabas siya, sabi niya bigla inintay nila nasan yung si Mama Mary. Ngayon yung batang yon, sabi niya hintayin mo, darating. Alam niyo po, nung dumating si Mama Mary, isang magandang babae, tapos talagang kakaiba yung ganda ni Mama Mary, si Saint Catherine, nagulat siya, nakita niya, at parang nagduda nung una. Yung batang lalaki po mga kapatid, ito true story to, no? Yun yung kwenta ng Miraculous Medal. Pagkatapos ng sabi nung alam niyo, diyan magbabase yon. Sabi nung biglang lumaki yung boses, so he's one of the angel pala, yung batang maliit. Ang sabi niya, bakit? Sabi niya, nagdududa ka. Hindi ba pwedeng magpakita ang mahal na birhe, ang queen, sabi niya ang reyna ng langit, no, sa mga ordinaryong kagaya mo? So in other words, mga kapatid, marami ng mga yan, even before. Marami na po nagpatotoo, no? If God's willing, kaya po niyang gawin 'yon, no?
para palaman ng tao kung ano ang totoo, kung ano yung nasa purgatorio o kung ano ang nasa impyerno. Katulad ng vlog ko dati, no, may mga libro talaga nang galing sa mga bishop na totoo, nagpatunay, na talaga nagsalita sila, I am dumb, sabi ng isang prostitute na hindi nagsisi. Talagang nagsalita. Yung mga nasa purgatorio naman, nagpakita, nakipag-usap sa nakipag-usap dun sa isang pare. Please, sabi niya, ano ka ng mass para sa akin. And then later on, true story po lahat yan. Bakit? That's God's will, kapatid. Pag gusto niya, pwede. Ayun naman sinasabi mo, bakit yung mga sa langit hindi na kailangan magpakita yung kapatid dahil nasa langit si Mama Mary din, nandun na. Si Mama Mary na magpapakita. So there's no need to magpakita yung isang kaluluwa, which is proven naman sa mga private revelations, mga apparition ni Mama Mary. Nandun yan. That proves na yung hindi na kailangan na i-prove na may tao sa langit. Kasi Mama Mary is enough, no? Siya mismo nagpapatunay na totoo na may tao sa langit. Siya tao lang din dati, di ba? Pero dahil nagpapakita siya, ayan, ano sabi mo hindi nagpapakita? Si Mama Mary, napakaraming apparition niya. So hindi totoo yung sinasabi mong bakit walang taong galing sa langit nagpakita? Ayan, si Mama Mary po, no? Nagpakita. So, yun po, bakit nangyayari lahat yon? Lahat po walang imposible sa Diyos, no? Lucas chapter 1 verse 37, in God there shall not be impossible. So, walang imposible sa Diyos kung gusto niya para malaman natin lahat sa buong sanlibutan, para sa kaligtasan, para sa katotohanan, kaya niya pong gawin lahat yun, kapatid. Yun po, kapatid. Back to you, Bro Junri. Maraming salamat, Bro Angel. At kapag sinabi natin, kapatid, na tawag ito, kapag sinabi natin na walang santo na bumalik galing sa langit, patunay lang yan na hindi tayo nagbabasa ng buhay ng mga santo. No, kinakailangan din natin paminsan-minsan alamin natin kung ano ang ano ang buhay ng mga santo para tularan natin, kapatid. No? Kadaming santo na bumalik, nagpatunay na sila ay nasa langit na, no? Basahin mo ang istorya sa buhay ni Don Bosco, no? Na yung batang tinuruan niya na si Saint Dominic ba yun? Oh, Saint Dominic. Namatay yun. Nag-usap sila bago mamatay yung bata. Sabi ni Don Bosco na ipipray ko yung kaluluwa mo sa purgatory. Kapag nasa langit ka na, bumalik ka. Nagpakita kay Don Bosco, Saint Don Bosco. Bumalik, nagpakita kay Don Bosco. Si Mama Mary. No, kadami. Biblical tayo. Biblical natin kung wala bang nagpakitang kaluluwa galing sa langit? Meron, kapatid, no? Ano lang tayo siguro, kulang lang tayo sa pagbabasa, no? No, tingnan natin na kung wala bang nagpakitang kaluluwa sa Biblia, meron. Basahin natin. Ayan. Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Ayan o. Ang panahon na yan, si Moises at si Elias, matagal ng patayan. Pero nakipag-usap sila sa ating Panginoong Jesucristo sa panahon nila. Diba? Kaya medyo sumimplang tayo dun sa ating inakala na bakit walang kaluluwang galing sa langit ang bumalik, kadami na. Panahon pa lang nila Panginoong Jesucristo, bumalik na si Moises at si Elias. And then sa Christian era, basahin mo yung buhay ng mga santo, kadaming santo na bumalik. At sa vlog ko, kung tiningnan mo yung vlog ko about sa purgatory, no? Yung sinong santo ba yun na bago siya mamatay, lahat ng kaluluwa na ipinalangin niya sa purgatorio na nakaakyat na ng langit, pinababa ng Diyos at sinabihan yung naging santo rin ng simbahan, sinabihan siya at tinanong siya, sino kayo? Sabi ng mga kaluluwa na tinulungan niyang makaakyat sa langit galing sa purgatory, kami yung mga kaluluwa na pinaakyat mo sa langit dahil sa iyong mga panalangin. Ngayon, pinapunta kami ng Diyos dito para sabihan ka na kami yung mga kaluluwang iyong tulungan at dahil sa ginawa mo, tutulungan ka rin namin na hindi nadadaan sa purgatory, didiretso ka na sa langit. Magbasa tayo ng buhay ng mga santo. Nakalimutan ko ng pangalan ng santo na yon.
Ang ganda ng istorya ng buhay niya. Ang kanyang panalangin sa mga kaluluwa sa purgatory ang nagdala sa kanya na mapuntang langit agad na hindi nadadaan sa purgatory. Kaya napakalaking bagay po ang pagpapanalangin sa mga kaluluwang nasa purgatory, no? So kapatid, yun ang sagot namin na at mayroong concern dito na kapatid natin na mayroon siyang pinapakita na Santo Niño daw na gusto niyang bigyan ng kasi pinagbawal daw 'to na Santo Niño, no? Ano ko lang, no? Ito, sige, ano ko lang, yan. Sabi ni brother natin, no, kay, sino ba to? Lopinida. Yan, si brother Lopinida, sabi niya, ito yung sabi niya, no? Bro, ask ko lang about doon sa Divino, kita ba dyan? O yan, no? Bro, ask ko lang about doon sa Divino Niño sa Colombia. So, Divino Niño sa Colombia. Pakicheck, kasi yan yung isang itsura ng ninyo na sinasabi na bawal na bawal. Kasi may simbahan pa rin na yan ang patron po. So, actually ako, wala pa akong idea dito ito yung sinasabi niya, yan. Uy, sorry, ano ba to? Ba't nawala? Text ko sa kanya. Ayan, ito. Ito yung ninyo na sinasabi na pinagbawal daw. Ayan. Divino Niño, no? So ako wala pa akong idea dito, kapatid na Lop Pinida, no? Maigi sana si Bro Wendell, kaso si Bro Wendell hindi siya makakasagot ngayon kasi may ubos siya. So siguro bro, itanong natin to next time pagdating ni Bro Wendell, pag pwede na sumagot si Bro Wendell kasi ako wala pa akong idea dito, bro. Ikaw, Bro Angel, may idea ka dito, Bro Angel? Ang Divino Niño, no? Niño de Bogota or the Divine Child. Sabi rito, 28th century's religious wooden statue of the child Jesus originating from Bogota, Colombia. So, sabi rito, the roots of the Divino Jesus shrines date back 1914 when Salesian Father Juan de Rizo claimed to have a vision. So, yes, no, ano siya, while praying in front of a statue of Mary holding the child Jesus. The child Jesus spoke saying, "Take me with you. I want to accompany you in your trip." So, ano po siya, no? Catholic father ang nagkaroon ng vision at pinakita niya yan na Divino Niño Jesus. So, Pero ang sabi niya, Bro Angel, no, babalikan ko yung sinabi niya, itong sinabi niya, Bro Angel, bro, ask ko lang about doon sa Divino Niño sa Colombia. Yes. Sabi niya, pakicheck kasi yan yung isang itsura ng ninyo na sinasabi na bawal. Bawal daw ito. Pero marami Bawal ba daw, dyan? kasi may simbahan pa rin na yan ang patron. So ginagamit pa rin to ng ibang simbahan daw. Paano naging, hindi ba alam ng simbahan na bawal to? Ano ba, hindi ko magets. Ako wala pa akong Brother idea dito Yes, Ate Edna. Meron na po akong natanong niyan kung yan ay pangalan, yun sa Greenbelt, Santo Niño de Paz, katulad ng itsura niya, natanong na kay Brother Wendell, pwede yan siya. Pwede yun. So hindi to siya pinagbawal, sister, ate. Hindi, ito, may picture nga siya. Sa Colombia yan at pari po ang nag-ano niyan, approve yan ng church Father Juan del Rizo claim to have a vision. So nagpakita si Jesus, baby Jesus daw na ganyan ang niya. So ito ba, Bro Angel, na ito yung yung image yan? Yes, ganyan na ganyan. Ito na pwede ko nga sa iyo. Send mo nga sa akin. Sige, send mo. Yes, pakita natin ang original niya, no po. So, Sige. Para ma-sure natin na talagang may ipapakita mo ba diyan, bro? Sige bro. Ipakita natin dito. Oo. So ipakita natin ngayon, yan ang original po. Yan yung nasa ayan. Nasend mo na? Ayan na, meron na. Ayan. Nasa baba. So, ito. Ito. Ito Nasa baba. Ng picture. Palakyan lang natin. Nasa baba mo, original po yan. Palakiin mo. Yan ang istorya niyan. Ito meron nga. So, ayan meron nga siya ayan. Ayan the Divino Niño, also known as Divino Niño Bogota,
or divine child Jesus is 20th century religious wooden statue of the child Jesus originating from Buga, Colombia. So ganito na lang siguro kapatid na sino ba 'yon kapatid na Lopinida, no? Kasi sabi ni Ate Edna, okay naman daw 'yon. Sabi din ni Bro Angel dito, okay din 'yon. So baka Di, tsaka sa ano yan po bro, depende sa lugar. Kasi sa atin, yung pinakitaan naman sa atin, yung talaga sa tingin may hawak na parang maliit na mundo, di ba? At red. So yun, sa lugar nila, ganyan. So siguro depende kung saan sa lugar. Sa Colombia, ganyan ang original nila kung sa Colombia. Ngayon, gagamitin man dito sa atin, kung sa Colombia okay naman yun, siguro nung ginamit dito, galing Colombia yan, inspired by Father, yung itong pari ng Colombia, na approved by the church, approved din po yan kapatid, wala pong problema. siguro ang nakita kong problem dito kasi sa atin kasi ang ninyo na tinatanggap yung nakakapa. Yes. Yan kasi ang ninyo na tinatanggap sa atin eh. Kapang na ninyo na nakakapa, tapos green at red lang ang kanyang kapa. Yung ninyo lang na yun. Tapos siguro yung sa Colombia. sa Colombia, yan yung ninyo na approve sa kanila. Yes, yun nga sabi Kaya hindi ko. pwede sa atin yun kasi bawal kasi sa atin yung parang palaboy. Pero conflict pa rin no kung tutuusin no. So ako wala pa talaga akong idea diyan. Pero sabi naman daw ni Bro Wendell na aprobado 'yan at may binasa rin si Bro Angel na approved din. Siguro kapatid na linawin na lang siguro natin doon sa simbahan na nagbawal. Magtanong tayo doon kung bakit ipinagbawal doon sa simbahan niya. Gayong hindi naman daw 'yon bawal doon sa Colombia. Mas maigi bro, doon mo itanong sa simbahan bro, bakit pinagbawal yun bro? No? Para malinaw. Kasi ako, wala rin akong idea doon. Pero si Bro Angel, mayroon naman siyang pinakita na okay daw yun. At si Ate Edna din, na galing daw kay Bro Wendell na okay daw yun. No? So yun na lang siguro bro, ang ating pong maibigay na kasagutan. Okay bro, Jando? Okay, thank you. Sa akin naman dito, ang nakuha ko naman higante. Yan, Yan yun. higante. Tingnan nga bro, Jando. Sobra laki, yun, hanggang tuhod lang yung tao. Yan yung yung sinasabing ninyo bro. Divino ninyo. Yan yun. Mayroon nga akong laki Ito naman yung nakuha ko rito. Sobrang laki niya. Okay, so dito tayo ngayon sa... Brother, itanda ako. Yeah. Sige. Sabi ano ang prayer na i-recite while nag-sprinkle ng holy and exercise water and salt sa bahay o sa tao man? Brother Jando, Ano yung tanong te? ano daw yung prayer na i-recite kapag mag-sprinkle ng holy and exercise salt or water sa bahay o di kaya sa tao? Ano? Sa... Yung bro, Jando. yung parameter of protection, nasa ano yun? Nasa page 51 number 4. Nasa Handbook of Pharisaica, page 51 number 4. Sabi rito, bind all demonic interaction and around the area by sprinkling holy water around and saying, in the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication and I seal this place with the most precious blood of Jesus. Yon. Yan ang gagamitin habang ni-sprinkle ka. Pero during sa deliverance sa bahay o sa tao, mag-sprinkle ka ng holy exercise water, gamitin mo na yung ibang prayers gaya ng prayer to break sins and consecration, prayer to break curses and spells, prayer to break unholy ties, deliverance 1. Yan na, Ted na. Okay na ba yun?
Okay, may nagtanong lang. Pangalawang tanong niya, Wait lang, te. Bago mo yung pangalawang tanong mo, te, may sacramental blessings ba ngayon, te? Kanina, meron day kanina. pa, Friday Kanina. pa, sabi ni Father. Ha? Friday night. Friday, bukas. Kahapon po, di ba, sabi, may nagtanong, sabi ni Father kasi, Friday night siya. Pwede. Ayun. Okay, Sister Vian Salas, Friday night daw po, dito pa rin sa Punto por Punto, around 8 to 10 p.m. Okay, so, prepare nyo lang po yung sacramentals nyo, then, wait na lang po tayo kung kailan papasok si Father. Pero, ayon po kay Ate Edna, bukas, kay Sister Vian, patuloy Ate Edna. Yung sa hapon naman, 1 p.m., basta Thursday to Sunday, may sacramental blessing. Doon sa, di ba Brother Jan, doon sa Faith and Morals, updated naman yan siya. Dalawa yan, dalawa. Kung gusto nyo na merong video, dahil yung iba kasi parang kulang lang yung audio lang eh. So nila with video talaga. Kung with video, ang gusto nyo, doon kayo sa Punto por Punto staff. Swerte, pag nandyan si Joseph, nakapag-live si Joseph, may video talaga yan. Punto por Punto staff. Yung namang sa akin naman is straight sa mixer, microphone lang, kaya audio. Siguradong malinaw ang kuha kasi direct sa audio. Yun naman sa akin, audio lang. Naka-live yun sa Punto por Punto Faith and Morals, Punto por Punto Bisdak, at Office of Tagbilaran Healing, Tagbilaran Office of Healing and Exorcism. Yun ang sa akin. Audio lang. Gusto na Paalala pala, bro, dyan daw, may nag-reason pala. Sandali, hindi pa ako tapos. Brother Janto, sa third day ba may bukas dyan o sarado? Sirado kasi sports. Basta sports day, whole day ang close niyan. Okay. Second question. Third na yan. Hindi, Second question, sabi niya, magkakasala ba pag naghanda at kumain ng meat sa baptism na gaganapin sa Feast of the Immaculate Conception? Hindi. Ayun, sinagot na hindi. Straight to the point. To the point. Hindi, kasi feast eh. Yes, hindi. Kasi ang pagkain ng meat ay meron po siyang exemption. Kapag yung kapistahan po, no, ay nataon sa araw ng Biyernes at yung kapistahan po ay solemnity, pwede po kumain ng karne. Pwede mag-shout out. Sige. Sure, basta ikaw. Go ahead, watch out. Happy birthday sa taga-screen share namin sa sa prayer si Brother Vicente Mihiliano. Wow, happy birthday, Brother Vicente. God bless you po at many more birthdays to come. Ayun. Mama, chup chup. Yan lang po. Okay, so yun po ang ni Brother Junre at ni Ate Ed. Nagto tayo ngayon sa unang naka-raise hand, si Free Airport Wi-Fi. Uy. Mabuhay, Philippines.